Bro, very qualified ka mag-work sa Japan. Ganyan gusto ng mga Japanese, honest. Pag president na si VP Sara, mag-i-improve na ang mga laws and regulations sa bansa. It really takes time. Arigatou gozaimasu. Hindi naman ako ganun ka-honest. Taksil ako sa mga girls dati. Pero, ayoko kasi nang hindi patas. Yung opinion ko sa, like for example, isang empleyado, gusto ko nakukuha niya yung para sa kanya. Kung ako naman ay kapitalista, gusto ko rin ay nakukuha ko yung para sa akin. Let's say I own 11% of a corporation, yung 11% sa retained earnings. 11% nun, bigay mo sa akin. Hindi ako interesado sa kung anong meron ka. Pero yung sa akin, ibigay mo. Yun ang mindset ko. Fairness. Fairness kasi hindi lang fair sa may hirap. Fair din sa mga nangapital. So tinitingnan ko pinipilit kong tingnan lahat ng angle. Alam mo, yung ginagawa ni PRRD muna, yung ginawa ni PRRD, he tried na padaliin yung mga sistema, padaliin yung mga government transactions. Alam mo, tuwang-tuwa ako doon kasi nililevel niya yung playing field eh. Kasi alam mo kapag magulo, sinong kikita? Fixer. Illegal. O kung kanino ka may padrino. Pag masyadong magulo, mayroong mga weasel na mga sip-sip doon, mahahanap nila yung paraan nila maging kapaki-pakinabang doon sa mga corrupt, doon sa mga nasa pwesto, pagkakakitaan nila yung posisyon na yun. Yung pagkitang yon, in general to dagdag pahirap pa sa tao. Dagdag bureaucracy. Pero kung patas lahat, ibinibigay lahat, tamang oras, same treatment, same na mabilis na pagproseso, hindi pa balik-balik, hindi mo na kailangan ng padrino. At tinatanggal mo rin doon yung mga illegal sa ganong klaseng pamamaraan. Yun ang gusto ko. Kasi usually kapag nakipag-transact ka sa government, may kailangan ka sa government, meron kang problema eh. Usually meron kayo inaasikaso. Kailangan mo yung servisyo nila. Naunguha ka ng ID, nag-i-inquire ka kung ano yung mga dapat mong bayaran, ano yung mga obligasyon mong dapat mong bayaran, ano yung mga kailangan mo. Lahat naman yan babayaran mo. Pero pabalik-balikin ka pa, pahirapan ka pa. Doon ako lungkot na lungkot sa bansa natin. Na parang yung mga elitista, gusto nila yun kasi putang ina, bukod sa pinagkakakitaan nila yun, doon nila nararamdaman na elitista sila dahil hindi sila pipila. Hindi nila kailangan ng ano. Kung ano yung kailangan nila, andyan na. Iuutos lang. Hindi ba? For me, that's unfair. Yung inutusan nila, putang ina yun, magiging buitre yun doon. Magiging buitre din yun. Kung ano yung nakukuha niyang lagay, gusto niya mababawi niya rin sa ibang ordinaryong tao yun. Nakakalungkot. It's not fair. And it's not okay. Kaya gano'n na lang yung respeto ko sa mga Duterte. Gano'n ko na lang sila kagusto kasi itinatry nila. Though it will be impossible for us na maging pantay-pantay. Tinatry niyang mabuti yung hangarin ng Diyos na sa mata ng Diyos kasi pantay-pantay tayo eh. Though sa mata ng Estado, mahirap niyang gawin yun dahil aminin man natin, may kinikilingan ng gobyerno, may kinikilingan ng batas. Pero the Duterte, si PRRD, is trying. And I can see na kung anong puno, siya ang bunga. Tingnan mo yung mga previous leaders natin, kung ano yung puno, ganun din yung bunga, palpak. Si Pangulong Duterte, tangina yun ang puno, maganda yung bunga. Kita niyo naman yung performance niya as a mayor, performance as a vice president. So, hindi kumikiling sa mga elitista, hindi nagpapatuta sa elitista, komunista, Amerika. Sabihin na naman nila China daw. Sabihin na naman mga tanga China daw. Marunong maglingkod. God bless. By the way, kung tumatanggap kayo ng entertainer sa Japan, pwede ako. I will entertain the girls.